Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito kay XRP kung saan ang presidente po ng Ripple ay naglalabas po ng paliwanag kung bakit kailangan natin itong si RLUSD. Ito po ang Ripple stablecoin na bagong ilalabas ng Ripple. Kaya yan, RLUSD po tawag dyan. Ngayon ay bakit pa kailangang ilabas? Yan po kasi yung tanong. Bakit pa kailangang ilabas ang Ripple stablecoin na ito? Gayong nandito na si XRP. Yan, at maraming nagtatanong kung bakit. At pareho naman po sila ng purpose or utility na ginagamit bilang isang payment system or isang payment utility. Kaya ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po siya, si Madam Monica Long. Siya po ang Ripple President. Ayan, siya po ang nagpaliwanag kung yung pinaliwanag niya yung dual role ng paparating na RLUSD stablecoin kung saan ay ito po ay makakasama po niya itong si XRP para sa mga developers, yan, na magagamit ng mga developers at bilang payment utilities. Ayan, siya po ay itong si Madam Monica Long ay nagbahagi po ng kanyang insight sa kanyang panayam sa tinatawag po na The Scoop Podcast nitong nakalipas na araw. Ayan, yung host po ng Scoop Podcast na ito ay tinanong po niya si Madam Monica Long na kanyang elaborate or ipaliwanag niyang mabuti yung kung ano nga ba ang dahilan ng launching ng bagong Ripple stablecoin na ito para sa cross-border transaction. Gayong nandito naman na itong si XRP kung saan ay meron po silang parehong gamit or functionality. Kaya ayan, ano nga ba ang gustong nais pong malaman ng host yan ng podcast, ayan, kung ano nga ba ang meron dito sa bagong stablecoin na ito na wala dito kay XRP. Kaya ayan, ayon po kay Madam Monica Long ay sinabi po niya na ang dalawang asset daw po na ito ay complementary at saka additive. Ibig po sabihin ay nagtutulungan po sila. Ayan, magtutulungan po sila para sa kanilang paglago. Kaya ayan, mahalaga itong RLUSD para kay XRP at si XRP ay mahalaga naman daw po itong si RLUSD. Ayan, kaya parang magka-partner sila na magtutulungan para sa kanilang paglago. Kaya ayan po ang ayon kay Madam Monica Long. Kaya ayan, sa madaling salita ay itong si RLUSD or stablecoin, ayan, sa mga hindi nakakaalam ay nakapeg po ito sa US dollar. At mas magagamit daw po ang RLUSD ng mga developers para i-build mag-build or gumawa ng mga decentralized applications dito sa XRPL or XRP Ledger. Kaya ayan, pero sari-sari pong opinion yung mga nagsisilabasan mula sa community ni XRP tungkol dito. May mga nagsasabi na magkakaroon ito ng benefit, ayan, at mayroon na rin po yung hindi. Ayan, pero ayon po kay Madam Monica Long ay isa po siya sa mga nagsasabi na ang RLUSD or Ripple stablecoin na ito ay magdudulot po ng benefit para kay XRP. Kaya
Ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.